Hello pare, nakabili ka na ba ng pulutan? Papunta na ako dyan. Dadaan na lang ako ng Alpam. 5 patunay na hindi mahirap ang mga Pinoy. Sa vlog na ito, babanggit po kami ng mga patunay kung bakit hindi tayo mahirap. Ako po si Joey Lynn. At ako naman po si Ronald. Meron na po kaming 14 na taong mag-asawa. Sa istorya ng buhay namin ay nagkakilala kami sa isang pabrika. Ang hirap ng mga pinagdaanan namin nung kami ay nag-uumpisa. Lalo pat wala kaming tinapos, high school graduate, at talagang dumaan kami sa iba't ibang hamon ng buhay nung kami ay nag-uumpisa pa lang. Pero nahangaan ko yung mga kapwa ko Pilipino o kapwa ko mga manggagawa na hindi mo makikita sa kanila yung lungkot o kaya yung nahihirapan sila dahil sa mga katangiang ito. Ang una dyan ay lahat may cellphone. Yes! Grabe ang mga Pinoy. Halos lahat na tayo may cellphone. Ang mga anak natin, kahit sa pinakamaliit na bata ngayon may cellphone na. Kaya hindi mo malalaman o hindi mo makikita na tayo ay mahirap eh. Kasi, una, ginagawa na lang nating radyo ang TV. At talaga namang lahat halos tayo ay nasa gadget na. Kaya paano mo masasabi na tayo ay mahirap? Ang pangalawa dyan ay kahit hindi sweldo ay naging nasa Jollibee. Araw-araw nasa Jollibee, hindi mo alam kung bakit hindi naubos yung mga pera nila. Pagdaan mo sa Jollibee, sa mga fast food chains, pag napadaan ka doon ay napakaraming Pinoy ang kumakain sa mga fast food, sa mga restaurants. At ano sila ha, alam mo hindi naman sila din talaga yung mga may mga maalawang pamumuhay, pero nasa Jollibee sila or nasa mga fast food sila tumatambay. May kita mo sila halos araw-araw. At ang pangatlo dyan ay ang sindi sa upos kung manigarilyo. Grabe, 'di ba? Pagka ubos niya ng yosi niya, sisindi na ulit kasi doon din siya sisindi sa upos niya Kaya dapat may kasunod na kaagad siya. 'Di ba ang mahal na ng yosi? Pero nagagawa yun ng iba sa ating mga Pinoy. Sindi sa upos, sunog na kwarta, pero patuloy nating ginagawa. At ang pang-apat, pampatulog daw yung pag-inom. Grabe, di ba? Hindi sila matulog pag hindi sila nakainom. Dito lang sa may amin ha, halos araw-araw yung guardia dito sa may amin ay hindi siya natutulog kasi pang gabi siya. Kaya pagdadaan niya ay meron siyang bit-bit na inumin. At dahil hindi daw siya natutulog kapag hindi siya nakainom kahit isang bote man lang. Kaya hindi siya papayag na walang isang araw ay wala siyang maiinom dahil hindi siya matutulog. At ang panglima, laging nakapila, araw-araw nasa lotohan, tumataya ng wedding. Paano masasabi na walang pera ang Pinoy? Kadadaan mo, lahat ng lotohan, may kita mo dito sa ating bansa, lahat ng lotohan ang dudumi dahil sa dami ng mga basura ng mga tumataya. Makapansin mo sila na panay tayong asa na makatama ng swerte sa pamamagitan ng pagtataya ng loto. Gayong marami tayong mga waste na pera dyan. Kung kakalkulahin lang natin ang mga ayon ay malamang mayaman na tayo. Ang problema kasi sa ating mga Pinoy, hindi tayo masino. Pagka meron tayong nita o sinahod, pagdating ng sahod, sige lang, tira lang ng tira. Tuloy-tuloy lang. Hanggat hindi dumarating yung pagtingin mo sa petaka mo, 100 na, pecha di peligro na. Saka mo lang maiisip, ay, ako po, 100 na lang yung pera ko. Sayang. Ang layo pa pala ng sweldo. At ang solusyon natin dyan ay ang pagdidisiplina sa ating mga sarili. Lalo na kung may pera tayo, dyan natin lalo disiplinahin ang mga sarili natin. Kung may pera ka, isabi mo, huwag mo inilaan lahat sa mga gastos. At kung gusto mong kumain ng masarap, magluto ka na lang. May enjoy pa ng buong pamilya mo. At panigurado na masustansya iyon. Ikaw nagluto At syempre, kung ikaw naman ay manginginom ay ang mahal na ng alak. Mas karamihan sa atin, wala daw
bigas pero may pambili ng alak. Kung sana naibili na natin yun ng mga pagkain para sa ating pamilya, busog ang lahat. Hindi lang yung tatay na enjoy yung sarili niya sa iinom or pag-yosi. Ang taas na ng bilihin para mapunta lamang sa mga bisyo ang pinaghirapan nating salapi. Bakit namin ito ibinabahagi sa inyo? Alam ko kasi na ikaw ay dumaranas din sa buhay mo ngayon ng mga problema o paghihirap, kinakapos sa salapi, kinakapos sa pinansyal. Tama, ang mga bagay na sana ay mas mailagay na lang natin sa mas makabuluhan at mapakinabangan pa ng ating pamilya. Matuto tayong magsinop, matuto tayong magtipid, at bigyan natin ng mas importansya yung mga bagay na mas nangangailangan. Hindi yung sa bisyo lang mapupunta yung mga pinaghihirapan natin. Ang kalaban kasi natin dito ay ang kahirapan. Kaya hindi tayo makakaalis-alis sa level ng pamumuhay natin dahil sa mga bisyo na pwede na nating tigilan, pwede naman nating disiplinahin ang sarili natin. At alam nyo naman na magdudulot lang naman yon ng sakit sa inyo sa dulo. Kaya hanggat maaari ay tigilan natin yan. Pigilan natin ang mga sarili natin at gamitin na lamang ang mga salapi sa mas makabuluhang bagay sa iyong pamilya, lalo na sa iyong pamilya. Mahirap ang buhay, mahirap kitain ang salapi, kaya wag mo lamang uubusin yan sa walang kapararakang mga bagay. At kung isa ka sa mga katulad namin na nakakaranas ng hirap ng buhay, ay panahon na para baguhin ang ating mga sarili. Walang magpupush atin, walang magmo-motivate sa atin, kundi tayo mismo. Tayo ang magbago. Simulan natin sa ating mga sarili. Hindi siya madali, pero alam mo na hindi imposible. Kaya natin yan, at syempre, lagi nating isipin ang pamilya natin, kung bakit natin yon gagawin. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay wag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video at i-comment na po sa baba kung asan ka sa 5 nabanggit po ng mga patunay kung bakit hindi ka mahirap. Mula po dito sa bayan ng Anggana, Ang tahanan ng Higantes Festival. ako po si Joey Lynn, At ako naman po si Ronald. na nagsasabing walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. Bye for now!